Magandang araw ulit sa ating lahat mga ka-agri, and welcome po ulit sa ating YouTube channel. Welcome po ulit sa Bonsai Ace. So matagal-tagal nga po na wala na tayong upload sa ating YouTube channel kasi naging busy-busy po tayo sa mga nakaraang buwan and sa mga nakaraang araw. So nga po na may trabaho din po tayong iba maliban sa pagmamanukan. So ngayong araw po ay samahan nyo ako ulit mga ka-agri at atin na namang susolusyonan ang isa sa mga problema natin dito nga sa ating farm. So meron kasi tayong panibagong pagsubok dito sa farm na kailangan natin solusyonan agad para hindi na tayo magka-problema sa mga susunod pang araw. So samahan nyo ako mga ka-agri at ibabahagi ko sa inyo yung problemang binabanggit ko nga mga ka-agri. So tara, mag-iisang taon na nga mga ka-agri yung mga layer chickens natin dito sa ating backyard mini layer poultry farm natin mga ka-agri. And sa katagalan ay napapansin ko na ang nagiging isang problema nga namin dito sa farm ay yung pagbara ng mga nipple drinkers ng mga manok natin mga ka-agri. And ito yung mga nipple drinkers na binabanggit ko or sinasabi ko mga ka-agri. So sa katagalan mga ka-agri ay nagbabara ito. Gawa na nga nung mga nilalagay natin ng mga vitamins sa kanilang painuman. So sa katagalan kasi na tumitigas yun yung mga residue na hindi na ipa-flush. Nagiging parang jelly siya tapos tumitigas. So ang problema doon sa katagalan, nagkaklag to. So ang tendency, maubusan ng inumin yung mga manok natin, lalo na ngayong mainit ang panahon. So kailangan natin solusyonan agad ito mga ka-agri. O bali ang nalilinis lang kasi talaga natin monthly o kahit hindi lang monthly, twice a month paminsan ay yung lalagyan na blue dyan sa taas mga ka-agri. So itong mga piping system nung ating manukan ay hindi nalilinis, gawa nga ng mahirap linisin mga ka-agri. Pero ngayong araw mga ka-agri ay lilinisin na natin ito, gawa nga ng may nakita ko sa Shopee na isang item na makakatulong sa paglilinis natin ng mga piping system ng ating mga manok or ng ating manukan mga ka-agri. So papakita ko sa inyo mamaya yung item na yun, and sigurado ito ay makakatulong sa ating farm, lalo na sa ating mga nag-layer cages na may mga layers na kagaya ko mga ka-agri. So maganda itong panlinis kasi nung tubo, tanggal lahat ng bara. So papakita ko sa inyo mamaya mag-agri, samahan nyo ako. And isabay ko na rin pala mga ka-agri yung pag-repair nga ng mga piping system ng ating manukan, kasi napapansin ko rin mga ka-agri ay nahihirapan kami sa pag-flush out nga nung hangin sa ating tubo, kasi minsan hinahangin itong drinkers nila mga ka-agri, gawa nga nung wala siyang breather na nilagay, wala kaming breather na nilagay dati. So this day sabay ko na rin yun. So pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung sinasabi kong breather na kailangan and essential nga dito sa ating painuman system o yung piping system ng painuman natin mga ka-agri. O explain ko na lang mamaya mga ka-agri. Ganito nga yung setup ng ating piping system dito sa ating manukan mga ka-agri. So from sa galon na yan, nadaloy yung tubig papunta doon, then babalik dito and papunta ulit doon sa dulo. So sa dulo naglagay ako dito ng ball valve yung tawag dito na nagsisilbing pan-drain. So pag binuksan ko to, nag-drain na yung tubig. Yun. So ito rin yung ginagamit ko para matanggal yung hangin sa piping system ng painuman natin. Pero this day mga ka-agri ay modify ko na nga rin ito para kahit di na tayo dito mag-drain every now and then ay hindi hahanginin yung piping system nga nung painuman natin dito sa manukan. So maglalagay nga tayo ng sinasabi kong breather dito sa banda, or extend ko na lang ito, padaluin ko papunta doon, then doon na rin ako maglagay ng breather. So same na rin dito sa kabilang system. So ito kasi pag dinin ko dito na mag-drain yung tubig, and dito ko na rin ilalagay yung breather pakyat papunta dyan sa taas, para kahit di na tayo mag-drain every now and then, meron na siyang hihingaan yung piping system
So nababara kasi nung hangin yung tubig minsan. So walang lumalabas dito na tubig sa mga nipple drinkers ng mga manok natin mga kagri kasi hinahangin minsan. So ganito yung system na painuman natin na imomodify nga natin this day mga kagri. Bale, ito nga pala yung mga gagamitin natin mga kagri sa pagre-repair natin sa piping system ng ating manukan. So dito na yung mga fittings na kailangan natin, Teflon, iba't ibang fittings. So ipapakita ko na lang mamaya sa inyo mga kagri yung finished product na natin para masundan nyo yung ginawa natin this day. Ganito nga yung sinasabi ko sa inyo mga kagri na breather. So ito yung magsisilbing hingaan nga ng tubo natin para hindi hanginin yung piping system ng ating painuman. So gamit yan ay makakahinga na nga yung piping system natin. So kahit hindi na tayo mag-drain ng tubig every now and then para lang matanggal yung hangin. So ito, habang nire-refill natin yung tangke natin doon ay dumadaloy na agad yung tubig hanggang dito sa dulo nga mga kagri. So mamaya ko na lang iayos mga kagri. So ganyan muna, mamaya ko na lang fix dyan sa taas para hindi siya gumagalaw. Tatali ko dyan mamaya. So papakita ko na lang sa inyo mamaya mga kagri yung finished product na natin. Pasensya na sa pananalita ko mga kagri, medyo nagmamadali kasi tayo. Gawa nga nang hindi pa umiinom yung mga manok natin, so kailangan nga nating tapusin agad yung ginagawa natin para makainom na sila. So ayan, mag-alas-2 na, hindi pa sila nakainom. So kailangan na natin silang painumin. Susunod ko na nga ito mga kagri. Bale, maglalagay tayo dito ng letter T, then yung coupling na threaded, tas may plug. Bale, yun yung magsisilbing ang way natin para maglinis ng kahabaan ng piping system na yan mga kagri. So kapag nalagay kasi natin yun, madali na lang natin i-insert mamaya yung panlinis natin na pressurized hose. Yun yun yung binili natin na item sa Shopee na ipapakita ko sa inyo mamaya mga kagri. Ganito naman yung setup natin para dito sa mga dulong part ng piping system ng ating painuman mga kagri. O dati naka-elbow lang to, pinalitan na natin siya ng T connection, then naglagay tayo ng threaded coupling, then naglalagay na rin tayo ng threaded plug. Ayaw mag-focus. So dito na natin papadaanin mamaya yung pressurized hose na panlinis nga natin mga kagri. So mas madali na lang linisin kesa yung dating system natin na naka-elbow siya. So mahirap padaanin dyan yung pressurized hose mga kagri. So yun nga mga kagri, at tapos na nga natin yung ginawa natin this day. And ipapakita ko na nga sa inyo yung lahat ng natapos natin for today. So dito sa pinakadulong part ng system natin mga kagri, magkabila na yan, naglagay na tayo ng breather. So yan, makakahinga na nga yung piping system natin mga kagri. Iwas plug na rin yan kasi pwede na tayong maglinis anytime. So dito yung drain plug, kabilang rin yan mga kagri. And nandito na rin yung mga plugs na removable mga kagri. Kapag maglilinis tayo, tatanggalin lang natin to, then dito na natin papadaanin nga yung panlinis natin. So kung wala kayong pressure washer, pwede naman yung panungkit. So sungkitin nyo na lang yung mga dumi. So ito mga kagri, so mas madali na lang na linisin yan mga kagri. So maglalagay na lang tayo mamaya ng Teflon tape mga kagri para walang leak pagkatapos natin maglinis. So kabila na yan mga kagri, ngayon pati doon sa dulo sa harap. So papakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng ginawa natin today. So yan,
may union na rin dyan mga kagri para madaling baklasin, madaling maglinis din para dyan sa linya na yan. And sa baba naman, yan, kabilang din mga kagri. Dito rin sa kabilang side, ganun din mga kagri, naglagay na rin tayo. And same din, may union din yan. So ang gagawin na lang natin mga kagri ay maglilinis na lang ng piping system. And okay na, tapos na yung gagawin natin for today. And magpapakain na rin tayo mamaya. And maglilinis na rin ng kanilang mga kulungan. And mag-harvest pa ng itlog. Then sizing. So, madami-dami pa ang trabaho mga kagri. So ganyan talaga sa atin na may mga farms, mga backyard farms. So, kailangan natin galaw ng galaw. Kung sa ganun ay walang mangyaring di ka nais-nais dito nga sa ating mga farms, lalo na sa mga manok natin. Medyo masailan kasi yan minsan. Bale, ito pala mga kagri yung gagamitin natin o yung sinasabi ko kanina na item na panlinis natin na nabili nga natin sa Shopee mga kagri. So ito yung pang pressurize na hose. Ito yung ginagamit sa panlinis sa mga tubo, sa mga baradong tubo. So buti nga nakita ko to mga kagri. So nagkataon naman na kailangan na natin maglinis ng tubo nga ng mga kainuman natin. So ito yun mga kagri, gamitin natin. Bale, ito yung attachment nung water pressure natin. Ayan, pressurize yan. So ito yung pang pressure natin mga kagri. So tara, gamitin natin. So yun nga mga kagri, at tapos na tayong maglinis. So basang-basa na rin tayo kasi malakas yung pressure nung ginamit natin na pressure washer mga kagri. So ito na mga kagri, at nagre-refill na lamang tayo ng tubig sa ating water tank, and then magpapakain and harvest na rin tayo. So far natapos natin yung dapat natin tapusin this day mga kagri. And masaya ako kasi nalinis na nga natin finally yung nipple drinkers o yung plumbing system nung kainuman ng ating mga lagang manok na layers. So dito ko na rin tatapusin tong video natin for today mga kagri, and see you again sa next vlog natin. So bale, nagkakarga na lamang tayo ng tubig. So tapos na naman ang isang project natin dito sa ating layer poultry farm mga kagri. So see you again next vlog mga kagri. So keep safe, ingat, and God bless mga kagri.